Kailan at bakit nga ba kailangan mag-rotate ng mga gulong? Mabilis ang tire rotation muna tayo. Usually, every 10,000 kilometers ang general recommendation sa pag-rotate ng mga gulong. Hindi kasi talaga pantay ang pagkapudpud ng mga to. Madalas, mas mabilis na pupudpud yung mga gulong sa harap kumpara sa likod. Kapag pantay kasi ang wear, mas nagtatagal ang mga gulong. At dahil apektado rin ang handling, stability at traction kapag sobrang hindi na pantay yung wear ng mga gulong, ang pag-rotate ng tires ay para rin sa ating safety. Ang iba sinasabay ito sa mga PMS o pinapagawa sa mga shops. Pero kung may time at may proper tools naman, it's something na I recommend magandang i-DIY. Una, kasi simple. Kung may tamang tools, madali lang siyang gawin. Pangalawa, it makes you familiar with how you access and use your tools. Lalo kung isasama nyo sa rotation yung inyong spare tire, parang napapractice nyo na rin paano magpalit ng gulong para just in case, emergency, naflatan, familiar na kung anong gagawin. Pangatlo, syempre kahit papano makakatipid. Yung pattern pala kung paano mag-rotate, makikita yan sa owner's manual. Dito sa Montero, ito yung diagram. Itong sa taas yung susundin ko dahil sasama ko yung spare tire. Naibaba ko na tong spare tire, punta na tayo sa unang gulong na papalitan. Sa pagtanggal ng gulong kung walang impact wrench, iloosen muna ng konti yung mga stud. Pwedeng gumamit ng extendable tie wrench gaya nito para mas madali ang pagloosen. Pero hindi natin completely tatanggalin. Luluwagan lang ng konti bago natin iangat o i-jack yung sasakyan. May mga tamang jacking points pala na makikita rin sa owner's manual. At bago i-jack, don't forget na kalsuhan ng gulong na diagonally opposite sa gulong na pinapalitan. Better kung meron din kayong jack stand for added safety. Pero kung wala, habang kinakalas yung gulong, pwede nyo munang ipailalim yung ipapalit na gulong para pansalo in case magkaproblema si jack. Tanggalin na natin, tsaka natin ikabit tong spare. Make sure pala na i-check at nasa tamang tire pressure din ang spare tire bago ikabit. Ibaba muna natin before natin ihigpit ng maigi. Sa paghihigpit naman, huwag aapakan o gagamitan ng extension na tubo. Actually, nasa owner's manual din yan. Never use your foot or a pipe extension for extra force in the wheel nut wrench. May specification kasi yan kung ano ang tamang higpit o torque. Halimbawa dito sa Montero, for aluminum wheels, 118 to 137 Newton meters. Pag nasobrahan kasi ang higpit, bukod sa mahihirapan kang magtanggal in the future, pwede pa itong makadamage ng wheel stud. Possible na masira yung mga thread, makompromise ang ability na i-secure ang mga gulong, at in extreme cases, pwede ring maputol ang mga stud. Kaya ang recommendation sa manual ay gamitin lang as is yung tie wrench ng sasakyan, walang extension o kahit na ano. Pero kung may budget, okay din kung may torque wrench gaya nito. Nasiset kasi ito sa tamang torque para hindi kulang at hindi rin sobra. Tamang higpit lang. Ayan, after mahigpitan, ililipat naman natin tong natanggal na gulong sa driver's side sa harap following the diagram. So ganun lang, ulitin lang yung process, iangat gamit ang jack, tanggalin ang gulong, ilagay yung gulong na ipapalit, higpitan ng konti, ibaba, tsaka higpitan sa tamang torque gamit tong torque wrench. Move tayo sa kabila at uulitin lang natin hanggang sa ma-rotate lahat ng tires. Tire rotation is a relatively simple and inexpensive maintenance task, pero malaki ang contribution sa vehicle safety at performance. Lastly, following the diagram, ibabalik na natin tong gulong galing sa harap na siya namang magiging spare. At ayan, tapos na. Kung may nakalimutan ako, comment nyo lang. Don't forget to like and follow for more.